Evening sa inyo mga boss. Ayan, so maraming mga natututunan. Marami po. Ayan, so I hope na nag-enjoy kayo and at the same time, bukod sa entertainment po, at mga freebies na natatanggap ninyo, may dapat punuan din yung isipan namin. Tama? Alright, so nandito lang po ako para mag-share ng konti sa inyo. Uy, si Ma'am Daisy, nandito pala. Ayan, para mag-share ng konti sa inyo tungkol sa franchising business. Kasi you have to be mindful nowadays. Bakit po namin ito kinanta? Ask me why. Ask me why. Ang dami po kasing nagpapa-franchise na budol. Okay? Ano ibig sabihin? Pag nag-franchise, ang totoong negosyo nila, franchising, hindi yung product movement. Wala akong iniba ito sa network marketing industry. Na yung iba, ang focus nila recruitment, not product movement. So, ginawa na rin pong parang networking yung franchising business ngayon. So gusto ko pong maging aware kayo dyan. Kasi marami ho na nagpupunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, nag-aalok-alok ng franchise, pero hindi pa po proven yung franchising na pinopromote po nila o binibenta nila. Kasi magawa ka lang ng halimbawa, lagyan ko ng pangalan, halimbawa, Tinas Kainan. Tama? Tapos gawin ko ng open for franchising. Pwede ho yun eh. Tapos i-offer ko sa mga business partner. Pwede ho yun. Ang problema, paano mo isusupport yung nag-franchise sa'yo? So dapat muna natin maintindihan ngayon, ano ba ang binibili ng franchisee sa franchisor? Okay, so yun po yung gusto ko sana i-share sa inyo ngayon para hindi tayo malinlang. Kasi ang dami mo dyan eh. Mantakin ninyo sa isang food cart, nagkakasya mo yung 11 in 1 concept. Ha? Sabi mo, paano nagkasya dyan? Tignan niyo ho yung cart ni Yamis. Yan, tama ho yung konsepto niya, tsaka proven and tested po yan. Ha? Yung ganyan po kaliit na cart, pinagkakasya ho nila 11 in 1 concept. Anong klase ng negosyo yun? Tama? So, ibig sabihin, hindi ready ang commissary, hindi ready ang supply chain, hindi ready ang production, tama, hindi ready ang opisina, walang system, wala lahat, walang marketing, wala lahat. Para lang ano, huwag ka na mag-isip, ang negosyo ka na, yun lang daw ang katwiran nila. At least naman, ang benefit naman sa amin, boss, nakapag-umpisa na yung tao mag-negosyo. So, kumita kami, sila naman, nagkaroon sila ng experience. So, tama naman. Kaso nga nasa loob-loob mo, bilang may-ari, nauto mo siya. Tama mali? Tama. Tama mali? Tama. So kaya kinandak natin yung ganitong klase ng community. Kasi sawang-sawa na ho ako ng mga franchising na ganyan na nag-aalok. Okay, so ngayon, ano ba yung binibili mo talaga sa franchisor? Ang pinakamahal mo na binibili mo sa franchisor mo is yung tinatawag natin na pakibasa. Brand. Yung brand. Yung brand, it's not just the logo of the business or the company. Hindi lang po yan basta logo. Kasi lagyan mo ng pangalan, tapos sabi nila, branding lang po yun. Hindi ho ganun ang branding. Ang branding ho entails of who you are as a business. It answers the question, who? Sino ka ba? Tama? Pag sinabing Nike, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Ikaw man. Matos. Shoes. What else? Ha? Check. Okay, what else? Quality. What else? Sports. Yes, what else? Boss. Nike. Isip pa kayo. Sige, patakbuhin natin isip natin. Bihira naman magamit yan eh. Gamitin natin yun. Ha? Ha? Just do it. Alright? So, that explains who Nike is. Pakamali. Sa brand pa lang, pag sinabi pa lang yung pangalan, alam mo na kagad. Na ito yung Nike. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kailangan masigurado ng isang magpapa-franchise kung number one, kaya niyang panindigan yung brand niya na hindi siya masisira sa mga future business partner. Okay? Ito yung kailangan ma-resolve, kailangan hindi siya masira sa mga future business partner. So, paano mo ba gagawing stable ang brand mo? Yun ang unang tanong. Paano mo i-stabilize ang brand mo? Number one, first things first, you have to create what? Proof of concept. Okay, pakibasa?
Anong ibig sabihin? Before ka magpa-franchise, mag-operate ka muna. At ikaw muna sa sarili mo, make sure na ang goal mo, yung konsepto mo, maging profitable. Because we are talking here about business. Tama? Saan ka naman nakakita, nagpapa-franchise ako, pero ako mismo wala akong ino-operate na store ko. Marami mong ganyan. Ako, isang damukal mo ang nag-o-offer ng ganyan. Kailangan ikaw muna ma-experience ninyo, profitable ba itong negosyo ko? Si Boss Pablings, bago ko po interview, meron na po yung 5 branch. Si Ma'am Wayna, meron na yung 40 plus outlet bago po natin na-interview. Si Boss Mayos nga ayaw nga magpa-franchise hanggang ngayon, makanya pa rin dahil takot nga dito sa ganito. Tama, di ba? Pinipili ko, magpa-franchise ka na ayaw. So, ibig sabihin legit, kumikita sila eh. Tama mali. So, mahirap po kasi yung iba nagpapa-franchise, hindi pa profitable yung negosyo, wala pang proof of concept, wala pang brand, ano ginagawa? Nagpapa-franchise. Bakit? Saan kinukuha ang kitaan? Sa mga mabubudol nilang franchising. Dito nila kukunin yung kita. Magkano lang magpagawa ng food cart na gano'ng kalaki? Siguro probably kung ako sisipat yan, siguro it would cost me like around 3,000, 4,000 pesos. Baka 5,000 dahil mahal na materials. Then I will just sell it to how much? 15,000. Tama, 25,000. Eh di ang multiplier ko times 5. Lagay mo may ad spend ako, ginastusan ko kada isang customer acquisition ko na pupunta sa akin para mag-inquire ng franchise. Lagay mo ang customer acquisition ko 500 pesos. I still have roughly around 5 times, 5x ng return on ad spend ko. So what's the point? Ang daling magbenta, ang daling manloko, ang daling mambudol ng tao, ang daling natotroma sa negosyo. Tama mali? Tama. Diba? Kailangan proven and tested. Maraming kapresa mga sabi, alam mo kanina nakakarinig talaga ako kay Boss Yamis eh. Bakit? Kasi marami ho talaga nakagaya niya na akala nila yung ganong presyo, budol-budol dahil na-trauma na. Pero sa kanya kasi meron siyang komisari. May MBA degree po yan, gano'n lang talaga yung tsura niya. Kakaarabas din. Diba? Okay, pero may MBA po yan. Tama. So, ano ibig sabihin? Yung negosyo niya maayos, pangmasa. May isang produkto, takoyaki. Tama? Ngayon nilagay niya, binabasa ko, may kape na. Pag ginawa mo 11 in 1 yan, hindi ka makakatayo dito. Hindi okay. na, hindi. Okay. So, nilagay niya ng drinks. Hindi ka Ano ang punto ko? Ang punto ko lang, mga boss, di ba? Tayo as business owners, kailangan magkaroon tayo ng konsensya. Na hindi lang tayo basta, sige, bukas lang tayo ng brand, pa-franchise tayo. Hindi po ganun ang negosyo eh. Because at the end of the day, business should be long-term. Sabi ng mga nakausap ko, okay lang yun boss, hindi naman na kami makikita ulit eh. Naaatin niyo yun? Naaatin niyo yun? Nakakapwiran mo, hindi naman na kami makikita ulit. Ano? Hindi na kayo makikita ulit, yun ang kapwiran mo. Sakit nun. So anong ibig sabihin? Hindi para sa akin, hindi papasa. Sa maraming tao, you have to be aware na marami nagpapa-franchise dyan ng business na hindi naman proven and tested. Hindi nga sila nag-operate ng sarili nilang negosyo. Ang mga tao, hirap pa naman kasi, lalo na hindi ko sa kilalahat ha, karamihan ng mga OFW ng mga startup business owner. Ibig sabihin yung mag-uumpisa. Yun ang pinapranchise nila o yun ang pinapasok nilang negosyo. Tanong niyo sa akin kung bakit? Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit? Bakit? Kasi dahil sa presyo. Okay? Ngayon, kung gusto mo ng murang negosyo at magne-negosyo ka, kung gusto mo ng mura, huwag ka na magnegosyo. Kasi kung gusto mo makatipid magne-negosyo ka, maling konsepto po o maling mindset yun. Ano dapat ang mindset mo? Kung magne-negosyo ka, dapat profitable. Hindi dapat mura. Tama? Whether mapagastos ako ng mahal o ng malaki, kung kikita naman ako, mas okay yun kaysa mapapamura ako. Tama? Dalawang feeling yun. Mapapamura ka talaga. Tama mali. Kasi sayang ang pera eh. 25,000 is 25,000. 35,000 is 35,000. 50K is 50K. What do I mean?
Ang ibig kong sabihin, huwag mo tayo magpapalinlang dun sa mga nagbebenta ng kurang konsepto. Tama? Alam niyo dati, nung nag-umpisa ako sa ganitong klase ng negosyo, meron dito akong binuksan na ganito, na mga domain din na franchise. Alam niyo nakakatawa, because yung sa amin, CYOB, create your own brand. Sabi ko, kayo magpa-franchise, mag-operate kayo, ganito. Nakakatuwa sa kanila, meron ng iba sa kanila na may 500 branches na ngayon. Nagpapa-RDR to sa akin. Boss, naalala mo ba? Wala pang RDR yun. Bumili kami ng concept sa'yo. Ngayon, nayaman natin. Meron mga ganun po. Meron namang iba, lumalapit sa akin. Boss, meron na ako 5 tindahan. Meron ako 10 tindahan. Kasi bakit? Ang tinuro ko sa kanila, yung maayos na sistema ng pagninegosyo. Kasi mas madali yung, eto ho gusto nyo pumera, pero mabawasan kayo ng plus points sa langit. Ang dali kong gawin na negosyo niya. Maggawa ka ng food cart, ibenta mo ng 15,000, i-ads mo, sabihin mo may komisari ka, lahat ng kasinungalingan, sabihin mo. Bukas mo, siguro mga 1 buwan mayaman ka na. Kasi ang daming uto-utong Pilipino. Totoo yan. Kaya nga ako nandito eh. Totoo yan. 15,000 lang may negosyo na ako, sino hindi papato, lalo na babuhan ka. Imaginin mo, ang experience mo OFW ka, 10 years, 20 years. Call center agent ka, 10 years, 20 years. Wala kang alam sa entrepreneurship. Nakapakinig ka ngayon ng motivational speaker na hype ka. Na gusto mo na tuloy mag-negosyo. Halimbawa, napakinggan mo si Josh Mojica. Example, na-motivate ka ngayon, gusto ko rin maging kagaya ni Kakong Chips. Gusto ko rin mag-upisa ng negosyo. May napanood ka ngayon, 15,000 na makakapag-start ka. Sali ka hindi? Sali, susubukan mo eh. 15,000 lang. At least dito matry ko. O yun na yung mindset mo. Tama? O pag-try mo ngayon, nag-operate ka, pwede daw ilalagay sa labas ng bahay. O tama naman, magandang konsepto, at least wala kang upa. Naku, ganda. Isipin mo, 15,000 na, wala ka pang upa, then pwede sa labas ng bahay. Ikaw naman tutang ka, okay? Join ka ngayon. Tama? Ang tanong, suitable ba yung bahay mo, lagyan ng negosyo? Oo, hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Uulitin ko, saan ba pinakamagandang location ilagay ang negosyo? Ikaw ang pasasagutin ko, Mamina. Saan pinakamagandang ilagay ang negosyo? Sa maraming tao, ikaw. Sa commercial, ikaw. Sa maraming tao, ikaw, ma'am. Ako puti. Maraming tao, ikaw, boss. Maraming traffic. Maraming po traffic. Okay, ma'am Christina, saan ilalagay ang negosyo? Ha? Sa madaming tao, mali. Ilalagay mo ang negosyo kung saan nakikita. Pwede maraming tao yan, pero hindi mo customer. Tama, mali? Uulitin ko. Kung pwede maraming tao, yes. Pwede ba maraming tao, yes. Pero hindi nakikita, oo naman. Kasi bakit? Hindi naman yun yung suitable na location para sa negosyo mo. Uulitin ko. Saan pinakamaganda ilagay ang negosyo? Kung saan ka? That's it. Pag-aralan mo muna. Kaya nga may feasibility study tayo. Subukan mo maglagay ng its fitness. No? Doon sa squatters area. Kikita hindi. Maraming tao doon, boss. Ha? Hindi suitable eh. So again, profitability ng negosyo, yan po yung unang aaralin ninyo bago kayo pumasok sa negosyo. So, nagkakamali po yung bago papasok sa negosyo, titignan yung pwesto, uy, ang daming foot traffic, pwede dito yung negosyo ko. Hindi. Tignan mo muna kung ano yung buying capacity ng taong dumadaan doon. Ang tawag po dyan is demographics and psychographics. Okay? Behavior ng mga tao na pumapasok po doon. Sino-sino? May pera ba? Working class pa sila? Mga professional ba yung pumapasok dito? Mga nagninegosyo ba yung dumadaan dito? Now, if you're going to ask me, kahit konti lang tao, pero profitable yung location na yon, okay lang, at least targeted ko na target market ko. Just to give you an example. Why is that maraming negosyante, they opted to put their location sa loob ng mall? Sino makakasagot? Bakit, Tina? Exactly. Ang tawag po doon is psychographics. Bakit? Ang tao pupunta sa mall para mag-ubos ng... Exactly. So ready siyang magbutas ang wallet niya pagpasok niya sa mall. Pansinin ninyo yung mga beverage business, pag nasa labas hindi binibili ng tao, pero pag nakapasok ng mall, binibili na nila.
Kasi ready na silang gumastos. Ibig sabihin, nasa utak nila, pagpasok ko rito, gagastos na ako. Nagigets po ninyo. Yun yung behavior ng mga tao, kaya sila pumapasok doon. Nagigets? So gumawa sila ng lugar, ang mga mall owners, na kung saan well-curated yung ginawa nila. Di ba may nagtataka, bakit ang damit tabi-tabi? Mga butik. Ang kainan tabi-tabi. Kasi pag kumain ng tao doon, gusto niya hulihin na yung maglabas ng wallet. Huli ka na. O mamimili ka na lang. Tama? Mamimili ka. Bench, shop, bags. Di ba pansin nyo? Magkakatabi lang yan. Punta kayo ng kainan. Isang hilero rin yan. Ganyan Rogers, ganyan. Nagigets mo ninyo. Okay? So, ibig sabihin, unang-una, first order of the day, bago ka mag-franchise, is it profitable? O, yun ang unang-una. Kasi magninegosyo tayo eh. Kung tayo ay magti-trip lang dito, okay, sige, bumili ka ng mga mumurahing franchise. Total, trip lang naman ang gusto mo eh. Tama? Pero kung tayo, gusto natin kumita, gusto natin matuto, you have to go to those trusted brand. Yung katiwa-tiwala na brand. Okay? So, ganun po. Alright. So, ito may isang tanong. Okay. Magkano ba dapat natin pepresyohan yung produkto natin kapag tayo po ay magpapa-franchise? Ilan percent dapat ang profit margin natin? Sino nakakalam? Boss Dariel, dahil magpapa-franchise ka. Shoutout Maximus Barbecue, pinakamasarap na barbecue sa pinalatan ng lupa. Okay. Magkano dapat ang profit margin, boss? At least 35% sa food. Okay? Boss Publix, magkano dapat profit margin? 200% kung nasa service business ka. Tama? Lahat po ng sinabi niyo tama. Pero ito po yan, kailangan niyo po mag-compute backward na computation, hindi forward. Anong backward? Next time ko na explain, okay? Ganito. Okay. Anong backward? Example lang tayo na natin yung barbershop. Example lang upa natin 50 to 70,000. Example, gumastos tayo ng 1.2 million. Tama, Boss Michael, no? 1.8 ba? Example, gumastos tayo ng 1.8 million. The question is, pag nag-gupit ako, ilang porsyento yung mapupunta sa barbero? Tapos, kailangan yung buong ops mo, bago mo itayo, makompute mo na per ulo. Nagigets ninyo? Kasi ito yung nakakalimutan ng lahat ng negosyante. Ano ito? Parang naka-reflection ng business dito. Break-even point. Dapat daily, alam mo yung break-even point ng isang tindahan. Ilang ulo dapat ang gugupitan ko para ma-compensate yung operational expenses ko during the day. Dapat may ano kayo, average sales kayo. May quota ang tindahan. Tama, kapag ikaw nagpapa-franchise, dapat kasama sa explanation mo to. Ma'am, at least kailangan meron kang customer na 20, 30, 50 ang customer para mag-break-even point. Mabawas na rito yung kuryente, mabawas na rito yung rent, mabawas na dito yung internet, tama? Mabawas na dito yung komisyon ng barbero kung meron na. Tama? So, kumbaga, kailangan makompute mo to, pabalitan, bago mo palang itayo, example, average. Yung kuryente, average mo lang. Pero yung, ano yung pwede mong i-determine? Renta. Pwede mong i-determine internet. Tama? Pwede mong i-determine komisyon. So dito, maka-average ka ngayon sa electricity, sa tubig, which is minimal na lang. So pag in-average mo na, example, ang cost mo per month is 100,000. Okay, magkano gupit isang araw, boss? Isang tao? 299, magkano tubo? 60%. So 299, huwag mo na akong pag-computin. So 150. Lagyan natin 150 na lang. Tama, boss? Okay. So 150 pesos, okay, per head. Okay. 100,000 divided by 150. Pakicalculator. Pakibilis. Okay. 666. Okay, 606. Nako. Mariosip. Okay. Divided by 30. Ha? Okay. So, kailangan ko dalawang 22 na ulo lang
Kuha ko na lahat ng expenses ko. Anything na sosobra dito, ang tawag ko doon, profitable na ako. Tama mali? Tama. Tama, Okay, tama. natanong ko ito. Pag naghanap ka ng location, kaya bang maka-22 na ulo na ito ng location na ito? Basta barber shop. Yan ang tanong mo. Ano ba yung capacity ng mga tao? Tingnan mo. Right? Iba pa, katwira ng mga tao, kapag naghahanap ng location, ito ho. Ang gusto nila, sila yung nauna nun. Uy, ako yung unang kainan dito, okay. Tama mali? Kasi wala nang kakain dito sa lugar, wala sila yung mapupuntahan. Ako lang ang pupuntahan nila. Tama mali? Okay, based on experience. Mabubuhay hindi. Hindi. Bakit? Tandaan mo, may psychographics nga tayong tinatawag na ang mga tao may pinupuntahan sila kung saan sila kakain. Unless meron kang tinatawag natin na captured market. Ang captured market is within the community. Right? Kagaya dito sa building, kung maglagay mo ng isang kainan dito, may captured market pa ako, yes or no? Meron. Yung mga nandito sa building. Tama mali? Pero kung wala, okay, kung wala kang captured market, regular na foot traffic lang ang inaasahan mo, hindi mo ma-identify kung sino talaga yung market mo, it is always best to go doon sa proven and tested na location na kung saan nandun yung mga kainan. So what's the best way? Kung magtatayo ka ng barbershop, na negosyo, itabi mo sa sikat na barbershop. Kasi may customer na yun eh. Ang tawag doon is market sharing. Ano ang kagandahan? Bakit yung iba, kung kailan tinabihan sila ng competitor nila, tsaka pa lumakas yung negosyo nila na nag-e-exist? Tanong niya sa akin kung bakit? Kasi yung tao, natutunan nila na kung gusto ko magpagupit, dahil wala kang pagpipilian mo doon sa lugar mo yun. O tatlo lang sila. So pag pagupit, doon ako sa location na yun, pupunta. Babagsak na naman mo siya doon sa behavioral ng mga target customer po ninyo. Nagigets po ninyo? Okay, so naiintindihan. So, ibig sabihin, pagdating ko doon, okay, magpapagupit ako. Pagdating ko dito, kakain ako. Pagdating ko dito, bibili ako ng damit. Pagdating ko dito, bibili ako ng chichirya. Naiintindihan. So, what's the point? Okay? Madali bang magnegosyo o hindi? Hindi. Kaya huwag ka kagad magbubukas-bukas ng business, aralin mo muna. Kaya nga ako, sinasuggest ko lagi, bago ka sumugod sa pagninegosyo, make sure na pag-aaralan mo muna lahat ng papasukin mo. Kasi bakit? Mas magastos mo, malugi, tama? Kesa pa sa kahit na anong gagastusin mo sa buhay mo. Alam mo ba pag nalugi ka, hindi lang mo naman yung pera na wala eh. Yung moral mo na wala din. Kasi bagsak ang moral mo dyan, isipin mo, nag-invest ka ng million bago malulugi lang. Makikita mo yung tindahan mo, ito yung pangarap mo, na nung nagbubukas ka, ako naalala mo pa talaga, nung nagbubukas ka, excited ka. Talagang yung pader, may makita ka lang naman siya, pupunasan mo pa. Pag mag-opening, tama mali. Talagang yung mga alikabok, talagang lilinisin mo, tama? Talagang aamoy mo pa yung pintura, lalo na bago pintura, wow, magbubukas na yung tindahan ko. Sa wakas, wow, mag-ooperate na. Wow! Ngayon, masasabi ko na legitimo, negosyante na ako. Talaga, yun yung mga pakiramdam. Tama mali? Tama. Tama mali? Tama. O eto na, nung binuksan, ano nangyari? After one day, excited opening eh. Uy, tama yung negosyo, pinasok ko. Bakit? Eh, nag-impita ka eh. Malamang maraming customer sa opening. Tama mali? Okay, nag-opening, excited, masaya. Lahat ng klase ng positive feelings nandun. Tapos ipopost mo kayo sa Facebook mo. #entrepreneur. Hashtag entrepreneur. Ayun. #entrepreneur ang malagi na. Diba? Tapos may picture ka pa. Picture. Okay, maayos ang pakiramdam. Okay, 1 week after. Ito na ngayon. Reality kicks in. Ano ibig sabihin? A few weeks Walang later. customer. Ano gagawin mo ngayon kasunod? Marketing. Tama? Kasi walang customer, ano kailangan mong gawin? Marketing. Isipin mo isang linggo na lumipas, tsaka mo pa naisip yung marketing. O isang buwan na lumipas, tsaka mo pa naisip marketing. Karamihan ng negosyante, ganyan na. Kahit na magbubukas ng negosyo, mag-aaral ng negosyo kung kailan palugi na. Tama mali? Yan ang problema ng maraming negosyante. Saka nila aaralin yung negosyo pinasok nila kung kailan nawawala na sila ng pera at nag-bleed na sila. So ano magandang gawin? Ang pinakamagandang gawin, aralin mo yung negosyo bago ka magbukas. Okay, so balik tayo dun sa pakiramdam. Ano yung pakiramdam? Masaya.
Ngayon, nag-aaral ng marketing. Mabubuhayan ng loob, hindi. Mabubuhayan. O, ito lang pala, kailangan ko pala mag-ads. Kailangan ko pala ipakilala yung negosyo ko. Eh, nakakalimutan nila na pag nag-ads ka, meron yung tinatawag na learning stage, learning period. Lahat mo ng platform, ganun. Inaaral pa niya kung sino yung best audience para sa'yo. Magko-convert ka agad, hindi. 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 O dahil mahina ang loob mo, matatakot ka ngayon, hindi pala bumibenta dito, iba na lang yung strategy gagawin ko. Tama mali. O dahil ibang strategy, imbis na magtuloy-tuloy ka doon sa ginagawa mong ads, ano gagawin mo? Puputulin mo ngayon, mag-iisip ka ngayon ng ibang marketing kasi nga akala mo hindi effective. Natakot ka ulit kumasos kasi nga bakit? Una pa lang, mag-negosyo ka pa lang, magtipid ka agad ang mindset mo yan. Tama mali. O dahil magtipid ka agad ang mindset mo, habang nag-o-operate ka mag-negosyo, ano mindset mo? Magtipid. Tama. So dahil lagi magtitipid, ano mangyayari? Tipid din ang resulta makukuha mo. Hindi ka kikita. Tama. O tapos 1 month after, hindi ko kikita negosyo. Sige, tuloy lang. 2 months after, hindi kumita. 3 months after, hindi kumita. Sisisihin mo ngayon na hindi ka talaga para sa pagninegosyo. Tama mali? Aawayin mo ngayon yung sarili mo. Ang mga size na trabaho ko dati, bakit ba ako pumasok sa ganitong klase ng negosyo? Okay naman ang buhay namin eh. May sweldo ko, kinsenas katapusan. Tama! Yan ang karamihan na nangyayari sa tao. Real talk. Tapos sisisihin hindi sa akin hindi para sa akin na pagninegosyo, magbabalik na lang ako sa trabaho, mag-a-upload na lang ako, tapos ayun ang ending, basher ko na. Si Boss Andy, hindi na ako maniniwala dyan, nag-negosyo ko, nalupi lang ako. Tama. O yun ang ending. Tapos makikisama doon sa mga tao, magsusupport doon sa pakiramdam niya. Oo nga, tama, huwag ka na mag-negosyo. Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan eh. So, ano ibig sabihin, nagsama-sama na, naglahok-lahok na yung mga negative, tama, na mga tao, pero hindi nila naintindihan. Napilit kong sinasabi lagi sa social media, bago ka papasok, aaralin ko muna lahat ng papasukin mo. Hindi basta-basta. Marami namang negosyo na po pwede kang kumita ng maayos eh. Bakit mo titipilin ang sarili mo? Tama? Eh ano kung mag-franchise ka ng mas mahal kung kikita ka naman? Long term. Tama. Pero mag-aralan mo muna. Walang garantiya. Ito ang sigurado po ko. Tanggalin nyo na po, pag negosyante ka, tanggalin nyo na po yung salitang guaranteed. Kapag kami nag-o-offer po sa inyong negosyo, guaranteed, scam po yun. Uulitin ko, lahat ng negosyo na nagsabi sa iyo guaranteed kikita, scam. Tandaan nyo na po sa akin yan. Pag may nagpaliwanag sa inyo, ito sigurado to, kikita to sa location nyo, sampalin nyo agad. Okay? Walang tanong-tanong ha. Dagukan nyo, sampalin nyo. Sabi ni Boss RDR, sasampalin kita. Dagukan nyo, ini-scam kayo nun. Tama mali. Tagyakan nyo agad, palayasin nyo sa bahay ninyo, may nag-offer sa inyo, mag-franchise ka ng negosyo, sumali ka sa direct selling business kasi dito guaranteed, bagay sa iyo itong negosyo, kikita ka, sapakin mo. Di ba? Sasagutin ko na lang po kayo pagka kayo ay nakulong. Okay? Hindi, totoo yan. Okay, magpapauto. Kasi ang hirap mo kitain ng pera. Ang hirap. 1,000 ngayon, grabe, pawisan na yung itlog mo. Tama mali? 1,000. 1,000. 300 nga lang eh. 400 isang araw mong trabaho yan eh. 500 ka na minimum ay 800 sa Manila. 650. 650 lang pala kasi mga tao 800. Okay. 650. Ang hirap kitain sa araw mo. Pagod na pagod ka. Tapos pag nakaipon ka ng 100, 200,000, papaagaw mo doon sa mga taong mapanamantala. Ay hindi na. I-enroll mo na lang yan doon sa mga lihitimo kung pwedeng magturo sa ng negosyo. O kaya hindi naman i-enroll eh. Bakit mo ba ginawa ito sa RDR Libre? Trip ko lang. Kanya-kanyang trip yan eh. Natututo ba kayo? Yes. Okay, ngayon trip ko, na-educate kayo, libre. Kung sa iba may bayad, dito punta kayo libre. Pwede rin kayo magbayad sa iba, hindi ko sinasabing hindi ah. Pero dito gagawin ko ito libre. Bakit? Trip ko nga. Wala gawa ng trip. Tama? Anong punto ko? Ang punto ko dito mga boss, simple lang. If you build the right people, right community under our circle, I'm pretty sure, hindi ka maliligaw sa buhay. Yun lang po.
Basta nandito ka sa circle ng mga taong nandito nakapalibot sa'yo, magagayad ka, maayos ka. Ang problema kasi sa iba, wala silang oras sa ganito. Ayaw nila makinig. Kasi mas masarap pang humilatak sa bahay at manood sa YouTube kasi mas komportable doon. Tama? Tandaan mo, pag nagnegosyo ka, tatanggalin ka niyan sa comfort zone. Whether kahit anong negosyo bubuksan mo. Kaya yung mga taong hindi nabibigay ng oras dito sa mga ganito, malaki ho ang mawawala, lalo-lalo na susugod ka sa pagnegosyo. Malaki mawawala sa inyo. Diba? I have created this space. This one po is 4,209 square meter. O wag na ho kayo magtanong sa isip ninyo, akin po ito. Yung 4,200 square meter, pinaparent ko po. Okay? Bakit po ginagawa to? Bakit libre yung training? Bakit libre yung mga si Boss Oyos nagbigay pa ng cake? Ayaw magpa-franchise, ayaw tumanggap ng pera, tapos nagbibigay ng cake. Ayaw pa magbenta niyan. Bibigyan ka niyan, napakabait na tao. Pero anyway, may bago. So ito po, pinaparent namin. Bakit? Gusto ko pagsama-samahin yung mga business owners dito. Bakit po sila pagsasama-samahin? Ang tawag dito is iwas scam office. Okay. Kung gusto mo makaiwas sa scam, doon ka kay Boss Arthur, maraming negosyo doon. Okay ba yun? Para lang hindi maloko yung mga kasama ko, yung mga gusto magnegosyo, yung mga nakapalo sa akin. O yan, pupunta na lang kayo dito sa building, mamimili kayo. Halimbawa, ikaw ma'am, anong gusto mo negosyo? Yummy yes, gusto mo, hindi nagpapa-franchise. Okay, iba na lang. Okay, Yummy yes ang gusto mo. O, room 305. Punta ka doon ha? Room 305. Ikaw anong negosyo gusto mo? O, palengke? Wala ka, ganun yung palengke na, hindi na mamapasayo. Iba na lang. O, room 303. Punta ka doon ha? Okay. Ganun po yung sistema namin dito. Okay? Kaya yung mga mag-uupa dito, expecting nyo na ito parami tayo ng parami. Kasi hindi naman nila alam na ganito yung value na makukuha nila pag umatin sila dito eh. Gets nyo? Yes, boss. So, ang tanong, Boss RDR, bakit po ginawa to? Eh, tip ko nga, ulit-ulit tayo eh. Tama. Pati second floor po, sa second floor po, available pa yung ibang mga units. Meron pa po tayo yata sa first floor, I don't know. Tapos, ang opening po natin, June 8, Uni PC sa baba. Sa lahat ng mga computer, mga laptop, gadgets, cellphone, iPhone, lahat nagbebenta po kayo sa baba. Okay? Pag sa iba ho kayo bumili, hindi kayo makakakyat dito. Okay? Cellphone ninyo, may nagpapalit kayo. Pag hindi pa kayo sa akin bumili, tatadyakan ko kayo. Okay, meron po tayo tindahan sa baba. Okay, nagigantin nyo, naintindihan? At magkakaroon din po tayo dito ng kainan. Ang pangalan po, above sea level, nasa ground floor. Ang mayari po si Boss Mark. Si Boss Mark? Umalis na. Ayun. Okay, si Boss Mark Dulas, pati yung brewed coffee at magiging available po rin sa building natin sa baba ko. Okay? Alright? Okay, may natutunan pa kayo? Yes. Okay, ngayon, bago po ako matapos, okay, gusto ko pong ipaalala sa inyo na yung mga katabi nyo ho, yan po ay sikretong mayayaman. Pero binubulgar mo na kayo. Okay, yung mga katabi nyo po pwede po kayong makipag-collaborate. Po pwede kayong magtanong. Hindi ko kung wala kang pambayad mag-franchise sa business nila, hindi mo nalalapitan. Kasi bago po ako matapos, ito po ang gusto ko maintindihan natin lahat. Ano ang pinakamalaking asset ng isang business owner? Mindset? Okay. Ha? Network? Okay. Kapal ng mukha? Okay. Yes. Connection? Okay. What else? Oh, networks. Attitude? Okay. Tama. Brand? Okay. What else? Lahat doon ang sinabi ninyo tama. Okay? Pero ang pinakamalaking asset ng isang business owners at in case of emergency, magagamit mo ito, bukod sa health, yan talaga importante. Bukod sa health, ang pinaka-importante mo talaga yung mga tao nakapalibot sa'yo. Totoo yun. Because I've proven it, I've tested it, hindi mo ako makakarating siguro sa sitwasyon ng buhay ko ngayon kung hindi dahil sa mga nakapalibot sa akin, mga tao na pinili ko sa buhay. Ulitin ko pipiliin ninyo. Pili. Kapag ka alam nyo itong tropa nyo, itong kaibigan nyo, itong lagi nyo kasama, hindi nagsiserve at hindi align ng values sa'yo, at hindi siya nagsiserve dun sa vision mo, kaibigan pa rin kayo.
Pero please lang, huwag siya ang lagi mong bigyan ng oras. Maghanap ka ng mga taong makakatulong sa iyo. Kasi bakit? Kaya ka nahihirapan sa buhay kasi ang lagi mong kasama yung mga taong hirap din umahon sa buhay. Walang ituturo sa yung daan yan papunta dun sa tagumpay kasi nga sila mismo hindi nila alam. O gusto mong maintindihan ng buhay, simple lang. Hindi ko ginawa ng Diyos yung mga taong makakasalamuha mo, nakakausap mo nang wala lang. It's not an accident. And it's not a coincidence. Kaya ka dinala dyan sa circle of friends na yan, most probably, tinuturuan ka niya ng iba't ibang lesson sa buhay. At lagi ho sa buhay, meron po tayong tinatawag na phase. Nung bata ka, iba yung mga circle of friends mo. Nung medyo na teenager ka na, iba na circle of friends mo. Nung medyo nagtatrabaho ka na, iba na circle of friends mo. Nung medyo, eto na, nakakaproblema ka sa buhay, marami ka ng experiences, iba na ang circle of friends. So, ano ang ibig kong sabihin? Choose your circle. Because at the end of the day, yung circle po ninyo, dyan po natin malalaman if you are in the right direction or if you are in the wrong direction. Napakadali pong determine. Sobrang dali. Pag sinabi mo sa akin na lagi kong kasama mga ganito, okay, alam ko na. Ang buhay mo ganito. Madali mo determine. Bakit? Marami nang sabi niya, marami nang nagturo niyan. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yan naman po yung laging nasabihan. Pero ito po ang realidad ng buhay. Everything is all about your energy. Your time. Tama? So habang nabubuhay ka, you have two infinite resources. Time, habang nabubuhay ka, kasi pag mawawala lang naman ang time, magpapatay ka. Tama? And people you would know. Unlimited yan. Every day may makikilala. Tayo as a human being, design tayo to socialize. To communicate. To other people. So dalawang bagay po yan. So ang tanong, yan, ang maganda dyan, yan ang magdadala sa iyo sa tamang direction. Nagigas po ninyo? Kung saan may invest yung oras mo at kung sino yung laging kasama mo, ilalagay ka niya sa tamang direction. Tama? Hindi ko mabilisan ng success. Kahit masabihin mong gapagong ang usad mo, kung tama naman ang tinakahap mong direction, makakarating ka talaga. Pero kahit sabihin mong nakasakay ka pa sa Ferrari, nakasakay ka sa jet plane, kung opposite side ang direction na tinakahap mo, maniwala ka sa akin. You will never be successful in life kung pabalik ka ng tinakahap mong daan. Right? So with that, now is your time and opportunity to connect with other people, stay here, tama? Connect with one another, share with one another, share your business, support with one another. Ang support po hindi po laging monetary. Ang support po isang idea. Dalawang bagay na paparaan ng blessing ng Diyos. Isang napakalupit na idea na ibibigay sa iyo at isang taong ipapakilala sa iyo na magdadala sa iyo doon sa pangarap mo. Yan kung dalawa na yan, nandito yan. May idea kayo, may tao kayo makikilala, make the most out of it, connect with one another, makipagkwentuhan po kayo. Lahat po yan, yung mga mayaman, tanggalin nyo na ho sa isip ninyo na mayabang, hindi ho. Mababait po yung mga yan. Okay? Aasikasuhin kayo niyan. Iso-support kayo niyan. Okay? Sa mga walang pang negosyo, please do not be intimidated. Magtanong kayo. Paano nyo isang idea na mapulot nyo rito? Yun yung kapagpabago ng buhay nyo. So with that, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless you. Alright, thank you so much.